Start tayo agad sa chipset. Helio G99 Ultimate ang nandito. Based sa Antutu score, winner dito ang Infinix. Number 2, screen. 6.78-inch na Full HD Plus na parehong AMOLED display ang nandito at 120Hz din para sa refresh rate. Pros yan, mas mataas ang hertz, mas mabilis ang response ng screen. Sa screen body to ratio, ramdam na manipis yung bezels. Mas manipis, mas feel mong premium. Sa Infinix, 3D curved screen. Sa Tecno, flat. So wala naman maganda o pangit dyan. Depende kung ano ang preferred mo. Number 3, memory and storage. 8256 na variant itong rini-review natin. Sa Infinix, for sale ito ngayon ng 10,119 pesos. Sobrang mura naman sa Tecno na 8,859 pesos. Na 8256 variant din. So kung sa presyong usapan, winner dito ang Tecno. Yung 8GB RAM nito, meron din itong Fusion RAM na plus 3, 5 at 8 na ang pros, yung memory nito ay parehong Universal Flash Storage or UFS. So green flag tayo dito. Mas madaming advantage ang UFS tulad ng low power consumption, mas mabilis sa data transfer at mas solid versus eMMC. Number 4, battery. Standard na 5,000 mAh ang nandito. Na ang pros, parehong supported ng 70 watts. So nag-charging speed test na rin ako dito. Nag-start ako sa parehong 17%, na full ito ng parehong 50 minutes. Number 5, claims/features. Sa Infinix, rated IP54. Sa Tecno, wala. Pero parehong supported ng OTG. 5GHz na Wi-Fi, supported ng NFC, parehong naka-Android 14 version. L1 Full HD sa Widevine. Merong bypass charging, yung fingerprint scanner parehong nasa mismong screen. At parehong dual speakers. Ito yung sample ng tunog. Ang network nito ay 4G LTE, so test na rin tayo sa data speed. Number 6, camera. Ito ang sample ng selfie shots. Sa Infinix, ang main shooter nito ay 108 megapixel. 50 megapixel naman ang sa Camon. Sa video stabilization, green flag tayo dito, parehong meron. Number 7, inclusion or kung ano ang nasa loob ng box. Identical lang naman yung dalawa. Na naka 70 watts na charger, meron case, meron freebie na tempered glass. Pero lamang ang Infinix kasi meron 20 watts na wireless charger. Pero ako, ang tawag ko dito ay magnetic charger. Dito na tayo sa last part, itong conclusion. Based sa mga test na ginawa natin, mas sulit dito yung Tecno Camon. Number 1 dyan yung presyo. Ang claim niya 50 megapixel lang pero mas malinaw sa 108 ng Infinix. Advantage lang ng Infinix tingin ko yung package na merong 20 watts na wireless charger. Pero sa akin di big deal yan dahil di mo rin naman gagamitin talaga yan. Susubukan mo lang pero after nun babalik ka rin sa wired kasi nga 70 watts naman. Tapos sa features halos identical lang talaga yung dalawa. Kaya para sa akin mas sulit sa dalawa itong Tecno Camon. So yun lang guys, hanggang sa mga susunod na walang sugarcoating na review. Ako si Kuya Gizmo, a peace.